Magandang umaga, RH number 45, Boss Ray Nadar. Good morning. Good morning, Mel. Hindi na masyadong malamig dito. Mainit na. Aba, talaga ha? Oo, kasi napaligiran ng karagatan itong Subic, kaya Subic Bay ang tawag dito, Mel. Alam mo, ngayon maliban sa pinaghandaan ng SBMA at ng Subic Municipality o City, itong Subic Bay, dahil maliban dyan sa mga turistang dadagsa ngayong summer season, pinoproblema na uli ngayon ng SBMA at ng mga hotel operators kung paano bibigyan ng mga reservation rooms itong mga local tourists. Alam mo bakit? Ang kaagaw na naman nila ngayon ay itong gagawing shoulder to shoulder 2025 balikatan exercises ng Amerikano na magsimula ngayong Marso hanggang Abril at kalagitnaan ng Mayo. Estimated nila dyan, Mel, aabot ng 25,000 personnel o troops ang darating sa Pilipinas at karamihan yan ay dito sa Subic dahil kasama dyan ang Australia at Japan. Kaya itong sinagawang paglilinis ng mga dalampasigan dito sa Subic Bay ay preparasyon yan sa sinasabi kong mga turistang dadagsa at siyempre yung mga dadaong na mga speedboat na mga balikatan exercise. Dahil alam mo, ang problema ngayon dito sa Subic Bay, yung mga fishing net na mga mangingisda, yung lambat. Yung lambat. Yung mga nakawala, yung bang palutang-lutang dito sa loob ng SBMA. Delikado ito sa makina ng mga barko. Kaya sa ngayon ay nagsagawa ng clean-up drive, hindi lamang sa dalampasigan, pati sa ilalim ng dagat o karagatan ng SBMA. At yan ay pinangunahan nitong mga divers ng Olongapo, Zambales Divers Association. At alam mo ba, Mel, kung ano man nakuha nila karamihan? Ano ba yung mga karamihan sa nakuha nila sa ilalim ng karagatan? Yung mga fishing net ng mga mangingisda, yung lambat. Kaya yun ang napakadelikadong sinabi nila na kinakailangang malinis na ito dahil nga maliban dito sa mga magsasagawa ng balikatan exercises, delikado rin ito sa mga boat na lumalaot dito sa SBMA dahil nga yung net kapag nakain ng blade ng bangka ng speedboat ay talagang mapaparalyze yan at hindi na makakatakbuhin. Ito ngayon ang sinisikap nila na unahing linisin at hindi lamang dalampasigan ang kanilang nililinis kundi pati yung ilalim ng dagat, yung sinasabi ng seabed ay kanilang sinisikap na makuha yung mga fishing net na naligaw at na naanod-anod na dito sa karagatan ng SBMA. Kaya napakarami nila, Mel, at kilo-kilo ang kanilang ginagawa rito sapagkat nagkaroon sila ng segregation ay mga plastic bottles, mga plastic at ito'y kanilang dinodonate naman dito sa Ecology Department ng SBMA sa pagkatang ito ay pwede namang pakinabangan o mabebenta yung mga plastic bottle, Mel. Hanggang kailan magtatagal yung cleanup drive na yan, Kuyang Ray Nadar? Actually, nag-umpisa ito kahapon, magtatapos sila today, ngayong araw na ito. Kasi sabi nila, halos nasuyod na nila itong Subic Bay. Kasi ito, maliit lang itong Subic Bay, parang palangga na ito, Mel, na mayroong opening doon sa open sea. Pero ang dahilan dito, kung bakit may mga fishing net na naliligaw, sapagkat maliban dito sa SBMA na sabihin natin walang fisherman, walang mangingisda rito. Pero yung sa kalapit lugar na nasa loob ng cove, katulad ng Tawag, marami po mga fisherman na pandyan, mga nakatira at yan sila naninirahan. At alam naman natin ang hanap buhay nila ay pangingisda. Kaya isa yan sa kanilang gamit yung lambat. Minsan kasi pag sira na, hindi natin masabi kung bakit naanod at hindi na ilalagay sa basuran. Kaya ito yung problema ngayon dito sa SBMA, Mel. So ngayong patapos na yung clean-up drive na yan, Boss Ray Nadar, makakasiguro yung mga bibisitang turista talagang sobrang linis na ng SBMA. Malinis naman talaga ang SBMA, Mel. Pero alam mo, mga kababayan natin talaga hindi naman talaga natututo. Alam mo, ang SBMA, pag pumunta ka rito, ay tad po ito ng mga trash can, yung mga pasurang malalaki, na mayroong 5 hilera,
siguro in every 200 meters may lalagyan ng basura. Hindi lang talaga ugali ng Pinoy na dadalhin yung basura roon. Kaya yung mga nagpipiknik-piknik sa tabing dagat, yung nanood ng patanawin dito sa paligid, sa halip na diretso yung basura doon sa mga trash can, pinapabayaan natin magkalat-kalat sa paligid. Kaya hindi naman pwedeng pabayaan ng extremist. Yung number one nilang palisya rito ay ma-maintain yung kalinisan ng Subic Bay Metropolitan Authority. So karaniwang pala ang problema yung talagang iba nating kababayan na walang habas sa pagtatapon ng basura, sapagkat kung ang liderato ng SBMA ang tatanungin, lahat ng pinatawag na precautionary measures ay nandyan na para mapanatiling malinis ang karagatan ng Olongapo City. Ito nga, pati mga signages na huwag itapon ang basura kung saan-saan, itapon sa tamang tapunan. Marami yan. Simple lang yan. Oo. Ewan ko ba kung may tamad pang dalhin doon, samantalang yung basura naman, malalaki, parang drum ka lalaki. Ilagay mo lang dyan, pipikapin ng mga basurero ng SBM yan, hindi na sana pangit na itong dalampasigan ng SBMA. Pero pangkaraniwang nangyari po yan, Mel. Kaya ang ginagawa ng pagkuna ng SBMA, yearly po sila sa gawa ng claim at drive. Kaya kakaiba lang ito ngayon dahil pati yung ilalim ng kaplatan ay nililinis mo sa pamamagitan nito mga volunteer ng Olongapo Zambales Divers Association, at yun nga nakuha nila, marami po mga lambat ang kanilang nakuha nilalim sa karagatan nitong SBML. Okay, maraming salamat, Boss Ray Nadar. Yan ang ating report mula sa SBMA, RH45. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boss Ray Nadar.